Hindi na ito ang lumang Milwaukee Bucks. At sa videong ito, ibibigay ko ang 6 na malilinaw na dahilan kung bakit tingin ko ay isa sila sa pinaka-underrated na koponan na yung NBA season. Simulan natin sa unang kabanata ang bagong identidad. Gaya ng kahit anong sikat na liga, gaya-gaya lang din sa NBA. Kung anong estilo ang nagpapanalo sa mga top teams, sigurado gagayahin niya ng iba. At iyan nga mismo ang ginagawa ngayon ng Milwaukee ngayong taon. Malinaw na kumuha ng malaking inspirasyon ang Bucks mula sa Indiana Pacers. Isang koponan na gumulat sa lahat noong nakaraang season. Pinatunayan kung gaano kalupit ang kanilang uptempo na opensa at dikit ang depensa. Marami tayong naririnig na magagandang balita mula mismo sa training camp ng Bucks. Mukhang binabago ng tuluyan ng Milwaukee ang buong estilo ng laro nila. Mas mabilis na sila ngayon at mas malaya. Binuo nila ang bagong sistema kay Giannis bilang pangunahing makina, hinahayaan siyang tumakbo ng sagad hanggat kaya niya. Binanggit nga ito ni Miles Turner noong kanilang camp na hindi lahat ng koponan ay kayang kopyahin ng Indiana at umasang gagana agad ito. Pero naniniwala siyang kaya ng Milwaukee. At ang dahilan kung bakit ay dahil sa mga elite shooters na mayroon sila sa roster. Noong nakaraang season ang Bucks ang nanguna sa buong liga pagdating sa porsyento sa 3-point. Hindi na ito nakakapagtaka kung titingnan mo ang mga sniper na kasama sa roster nila. Mayroon silang A hanggang J, Green, Gary Trent Jr. at maging ang mga stretch bigs noong nakaraang season na sina Brook Lopez at Bobby Portis. Wala na siguro si Lopez ngayon, ngunit pinalitan naman siya ni Miles Turner na masasabing mas matindi pa mula sa labas. At higit sa lahat, mas bata pa siya na nagbibigay sa kanila ng floor spacing at matinding upgrade sa kanilang depensa. Pero heto ang nakakabaliw na parte. Kahit nanguna ang Milwaukee sa porsyento ng 3-point, pang-18 lang sila sa dami ng tira. Sayang na pagkakataon yon. Ngunit ang mabilis at transition system na ito ang babago sa lahat. Kung mas mapapabilis pa nila ang laro, mas marami silang makukuhang libreng tira sa labas kumpara noong nakaraang season. Mula ito sa mga corner trail threes at mga drive and kick na play. Na swak talaga sa kanilang kalakasan. Iyan talaga ang magiging pundasyon ng opensa na gustong gawin ng Milwaukee ngayong taon. Gagamit sila ng bilis at espasyo para sa mas maraming tira at sa totoo lang, tingin ko bagay na bagay sa kanila ang laro na ito. Hindi na ito ang mabagal at defensibong Bucks na nakita natin nung mga nakaraang taon. Ito ay koponang mas nakatutok ngayon sa pagpuntos sa opensa kaysa sa pagpigil sa depensa ng kalaban. At dahil doon dapat nilang sulitin ang bawat armas na mayroon sila ngayong bagong season. Tinanong si Giannis noong media day kung ano ang nararamdaman niya sa pagpasok sa camp. At hindi siya nag-atubiling sumagot na ang kumpiyansa niya ngayon ay nasa pinakamataas na antas. Isang napakalaking pahayag yon. Lalo na kung iisipin kung gaano minamaliit ng mga malalaking media ang kakayahan ng Milwaukee ngayon. Pero mukhang hindi talaga ito maintindihan ng media. Hindi talaga nila alam kung gaano kalakas ang mga manlalaro mula sa bangko ng Milwaukee ngayong taon. Pero alam ni Giannis, kasama niya silang nag-e-ensayo araw-araw at nakikita niya mismo kung ano ang kaya nilang gawin sa court. At alam niya kung gaano kapanganib ang grupong ito kapag nagkasundo na ang lahat. Nayon dako naman tayo sa ikalawang kabanata, si Giannis bilang point guard. Ngayong season si Giannis nang magiging primary ball handler ng Milwaukee Bucks. Ang buong offensive game plan ay binuo para sa kanya para mabilis siyang makatakbo hawak ang bola. Para magulo ang depensa habang pinaliligiran siya ng mga shooters saan man tumingin. Simple lang ang plano. Pipilin ng kalaban kung pipigilan si Giannis sa rim o hahayaang bumanat ng open threes ang pinakamahuhusay na shooter sa laro. At sa totoo lang, nakita na natin ang patikim sa ganitong klaseng laro. Noong dulo ng nakaraang regular season, nung na-injury at hindi nakalaro si Damian Lillard. Si Giannis ang naging point guard ng koponan sa mga sandali ngayon. Dinala niya ang Milwaukee sa 6 na panalo, may average na 32 points, 12 rebounds at 12 assists sa 60% effective field goal shooting. Sobrang lala ng mga numerong yan pang MVP na laro talaga. Pero igit pa doon, kitang-kita ko kung gaano siya kakomportable sa laro niya. Ramdam mo ang husay niya sa pagbasa ng court at ang kontroladong tempo ng kanyang galaw. Lalo na ang matinding kumpiyansa kapag binabato niya ang mga mahihirap na pasa. Pagkatapos ng laban, inamin pa niya sa interview na mas natural talaga para sa kanya ang humawak ng bola. Pero ang kaibahan na yon, hindi lang ito pansamantalang eksperimento na makikita natin sa loob ng court. Ito na talaga ang bagong sistema. At naniniwala akong sadyang binuo si Giannis para rito. Sa totoo lang, hindi ako magugulat kung mala video game ang stats niya buong season. Bagay na ginagawa naman niya parate.
Pero ibig kong sabihin, mas malupit pa sa karaniwan niyang laro. Kung naghahanap kayo ng palihim na pambato para sa MVP, yewan ko na lang kung bakit nyo lalagpasan ng taong ito dahil kayang-kaya niyang mag-average ng 30-point triple-double ng napaka-efficient na yung season. Nung nakaraang taon nga tahimik, siyang naging isa sa pinakamaasahang mid-range shooter sa buong liga. At kapag nagpatuloy ang pagpasok ng mga tira niya ron, good luck na lang sa depensa. Gayunpaman, kahit maganda ang kanyang mid-range, may isa pa akong gustong masaksihan. Sa kanyang laro ngayon, mas maraming pick and roll at pick and pop na siya ang may hawak ng bola imbes na tagaharang. Kapag pinagana niya ang mga inverted pick and roll, tuluyang magbabago ang paraan ng pagbabantay ng depensa sa box. Halimbawa, tingnan natin ang subok na pick and pop action kasama si AJ Green. Sobrang dulas at epektibo ng pick and pop nilang dalawa. Haharang na mabilis si AJ lalabas sa 3-point line habang si Giannis naman ay atake. Hindi makahabol ang depensa dahil kapag pumasok sila para pigilan si Giannis. Tiyak na bakante si AJ sa labas. Pero kapag hinabol nila ito, malayang makakatake si Giannis patungo sa basket. Kung walang darating na tulong, talagang talo at walang magagawa ang kalaban. Pero ang mas nakakatakot dito ay kapag pinalitan mo si AJ Green ng isang Miles Turner ngayong season. Ang pick and roll o pick and pop ni na Turner at Giannis ay maaring maging pambihira ngayon. Si Turner ay kilalang laging malapit sa 40% shooter sa tres. Kaya naman kailangan lumabas ng kanyang bantay para tapatan ang kanyang tira. At dahil doon luluwag ang paint para kay Giannis, upang dambayin ng mga maliliit na bantay sa rim, isang bangungot talaga. Pero kung sakaling hindi sumunod ang big man kay Turner, para tulungan ang depensa kay Giannis na isang lohikal na desisyon. Mahiwang bakante si Turner sa labas. Sa madaling salita, may isasakripisyo ka talaga anuman ang piliin mo. At hindi pa natin binibilang ang versatility ni Turner. Kaya niyang mag-roll o tumira sa mid-range, dahilan para maging mahirap basahin ang kanilang bawat dalaw. Para sa akin ito ang magiging isa sa pinakamalupit na sandata ng Milwaukee sa opensa ngayong season. At ito ang diskarteng dapat nilang todohan ngayon. Dahil kapag nagpadala ng tulong ang kalaban para pigilan ang aksyon na yan. Kampanteng maiwang bakante sina AJ Green at Gary Trent Jr. sa labas. At tandaan natin mga sniper ang mga to na kayang pumatay ng laro. Ito ang ebolusyon ni Giannis, hindi lang basta scorer o tagatapos ng play, kundi siya na ang magiging mismong makina ng opensa ng Bucks na yon. At kapag naging epektibo ang bagong laro na to para sa Milwaukee, tingin ko masasaksihan natin ang pinakamabangis na bersyon ni Giannis na hindi kayang pigilan. Dito naman tayo sa ikatlong kabanata, ang eksperimento kay Kevin Porter Jr. Para sa marami, parang extra lang siyang maituturing kapag pinag-uusapan ang lineup ng Bucks mula sa labas. Pero kung tutok kayo sa bawat laro ng Milwaukee noong nakaraang season, alam ninyong hindi lang basta magaling si Kevin Porter Jr. Sorpresa siya sa marami at grabe ang ambag niya galing bench. Nag-average siya ng 11.7 points, 3.9 rebounds, 3.7 assists, at 1.3 steals. Bawat laro tampok ang 55% effective field goal shooting. At nagawa niya ang lahat ng yan sa loob lang ng 20 minutos gabi-gabi. Isang napaka-epektibong laro para sa isang player na may limitadong oras sa court. Sobrang laki ng tiwala ng Milwaukee sa kaya niyang patunayan na yon, lalo't hahaba pa ang kanyang minuto. At hindi naman mahirap makita kung bakit. Nakakalimutan ng iba na siya ang may hawak ng record bilang pinakabatang umiscore ng 50 points. At kahit nagkaroon siya ng problema sa labas ng court, kung magtutuloy-tuloy ang pagbabago ng takbo ng buhay niya ngayon, nakakuha nga ng isang napakahalagang piyesa ang Bucks para sa kampanya nila ngayon. Sa katunayan nga, inanunsyo na siya bilang pangunahing starting point guard ng koponan. Bagamat si Giannis pa rin ang hahawak ng bola sa karamihan ng plays, si KPJ ang magsisilbing pangalawang tagagawa ng paraan sa opensa, handang magsimula ng play o sumabay sa galaw ni Giannis depende sa sitwasyon ng laro. At hindi ko maikakaila ang chemistry nilang dalawa nung nakaraang taon sa tuwing magkasama sila sa sahig. Nakapagtalang Bucks ng plus 20.1 net rating, 125 offensive rating at 104.9 defensive rating. Mga numero na pang-elite talaga. Ang sikreto rito ay ang diskarte ni KPJ sa pagpapatakbo ng pick and roll. Kumpara kay Damian Lillard na kilala sa bilis at pagiging eksplosibo sa court.
Pero kapag umaatake na si Dame, gamit ang screen ng napakabilis. Hindi na nabibigyan si Giannis ng sapat na oras para makuha ang paboritong pwesto. Sa kabilang banda, mas madiskarte at mas may pasensya maglaro si KPJ sa mga screen. Dahan-dahang nagbabasa sa mid-range para lituhin ang depensa ng kalaban. Kaya nagkakaroon si Giannis ng oras para makahanap ng magandang anggulo sa ilalim. Napakahalaga ng tamang tiempo sa ganitong laro. At ito nga ang nagpatatag sa tahimik, ngunit mapanganib na tambalang Giannis at Porter Jr. nung nakaraang season. Dahilan kung bakit iba ang magiging mukha ng Bucks sa mga darating na laban. Maswak ang laro ni KPJ kay Giannis kumpara kay Dame dahil walang agawan sa hawak ng bola rito. Ramdam mo ang pagtutulungan nilang dalawa para lang makahanap ng pinakamadaling tira sa loob. Habang pinapanood ko sila noong nakaraang taon, talaga namang nakaka-refresh ang kanilang laro. Kaya naman ganoon na lang kahalaga si Kevin Porter Jr. para sa Milwaukee bilang isang napakahalagang pyesa para sa kinabukasan ng koponan. Dumako naman tayo sa ika-4 na kabanata, ang tinatawag kong revolusyon ng mga backup players. Kalimutan nyo na ang mga mababagal at lumang pangalan na pumuno sa Bucks roster nito mga nakaraang taon. Tapos na ang panahong iyon. Mas bata, mas malalim, mas mabilis at mas balanse ang bagong bersyon na ito ng Bucks kumpara sa inaakala ng buong liga ngayon. Sige pa rin ang media sa pagsasabing matanda at mabagal ang Milwaukee, pero nagkakamali sila. Napakalayo niyan sa katotohanan. Tuwing pinapanood ko ang talakayan tungkol sa Bucks ngayong off-season, laging nababanggit ang mga pangalang Gary Harris o Taurean Prince. Akala mo naman ay magiging mitsa sila ng laro o magiging starter ng koponan, pero nagkakamali talaga sila doon. Sa totoo lang, magaling na role player si Taurean Prince. May sipag at depensa siya, pero ang alas niya ay 3-point shooting. Naswak kasabay ni Giannis. Pero nilinaw na ni Doc Rivers na magiging bench player lang siya buong season na ito. At maglalaro lang siguro ng 15 hanggang 18 minuto kada gabi. At tingin ko, paboritong pwesto talaga yan para sa kanya. Para mas maging epektibo siya sa pagpasok ng mga bukas na tira at pagdepensa ng hindi napapagod ng husto. Tungkol naman kay Gary Harris, napakalalim ng roster na ito. Kaya tingin ko ay hindi siya makakatapak sa court. Maliban na lang kung may magka-injury. Ganyan katindi ang rotation ng Milwaukee ngayon. Puno ito ng mga versatile na manlalaro na may kanya-kanyang ambag sa koponan. May tira, tangkat, depensa, rebounding at galing sa playmaking. At magagawa nilang lahat ng ito kasama si Giannis. Pero heto ang kulang sa kanila. Walang malinaw na pangalawang star player. Walang ibang aasahan na basta na lang bibigyan ng bola para umiskor ng swab at sigurado bawat gabi. Pero may pag-asa pa rin kay Kevin Porter Jr. na bibigyan ng malaking tsansa na gampanan ang papel na yan ngayong season. Pero sa pagitan nila ni Gary Trent Jr., inasahan ng Milwaukee na magtutulungan silang punan ang produksyong iyon. Kayang-kaya ng dalawang ito na gumawa ng sariling tira at pareho silang may kakayahang mag-stretch ng sahig. Kaya naman walang malaking butas sa laro nila. Medyo kakaiba lang ang magiging hitsura nito kumpara sa nakasanayan nating estilo ng Milwaukee, na dati-rati ay umaasa lang sa mga sikat tulad ni na Chris Middleton at Damian Lillard. Pero sa totoo lang, ayos lang yon dahil mas mahalaga na ang lalim ng bench sa modernong NBA ngayon. Nanalo ang mga koponan gamit ang balanse, versatility at adaptability. At biglang nasa kanila ang tatlo. Mas malalim ang roster na ito kaysa sa iniisip ng marami. At ang lalim na yan ang dahilan kung bakit hindi sila napapansin papasok sa bagong season. Ngayon pumunta tayo sa ika-5 kabanata. Sino ang babagay? Iba ang may malalim na roster ng mga manlalaro na kayang maglaro sa NBA. Dahil hindi naman lahat ay magiging swak kapag nakasabay si Giannis sa court. Kaya napaka-importante na mahanap ni Doc Rivers ang tamang kombinasyon para mabuo ang kupo ng babagay sa grupo. Kapag nakuha niya ang tamang balanse, naniniwala akong malayo ang mararating ng Bucks sa season na ito. Ang unang pagbabago na dapat gawin para maging matinding banta ang Milwaukee ay ang pag-alis kay Kyle Kuzma sa starting lineup. Mas bagay siyang maglaro sa 4 kaysa sa pwestong 3. At sa 3 siya napilitang maglaro nung nakaraang season. Simple lang ang dahilan 3-point shooting. Mas mababa sa 30% ang tira ni Kuzma sa labas noon. At kapag nasa wing siya, talagang sinisira niya ang spacing at buong daloy ng laro ng koponan. Pero kapag nasa 4 siya, kasama ang bench, kaya niyang atakihin ang mas mabagal na taga-depensa. Gamit ang dribble, umatake sa rim at tumakbo sa transition, lahat ng paborito niyang gawin sa court.
Ang problema nga lang nasa Milwaukee na ang pinakamahusay na power forward sa buong liga si Giannis. Kaya para makakuha si Kyle Kuzma ng mahabang minuto sa 4 spot, mukhang kailangan niyang pumayag na maging bench player na tingin ko ay magiging malaking tulong para sa koponan. Ngayon kung magiging bench player si Kuzma, magbubukas ito ng pinto para sa iba na pumasok sa rotation at para sa akin si AJ Green dapat iyon. Siya ang pinakatamang kapareha para kay Giannis sa loob. Grabe, magbigay ng spacing si AJ. Katunayan noong nakaraang season, 86% ng tira niya ay 3. Isang nakakagulat na istatistika pero epektibo dahil napakataas ng kanyang efficiency sa shooting. Kapag kasama niya si Giannis, may 15.5 net rating ang Milwaukee, 123.9 na offensive rating at 108.4 na defensive rating. Napakaganda ng mga numerong yan at ang pick and pop nila ni Giannis tulad ng sinabi ko ay talagang swak na swak habang ang kanyang off-ball movement ay nagpapadaloy sa opensa. Sa depensa, tingin ko underrated din ang kakayahan niya. May sapat siyang lakas para sa physical contact at bilis para sabayan ang mga katapat niyang guard. Dahil hindi naman siya pilit na nagpapakalaki sa court. Pero meron din tayong Gary Trent Jr., isang manlalaro na tahimik na naging napakahalagang pyesa para sa kanila. Binuhat pa nga niya sila sa isang playoff game at muntik nang maulit, kundi lang dahil sa ilang turnover sa dulo. May halos 90% na tsansa na magsisimula siya bilang shooting guard sa susunod na season. At nararapat lang. Mahusay siyang sharpshooter sa 3, kaya naman swak na swak agad siya kapag kasama si Giannis. Pero ang mas nakakaagaw pansin ay ang kanyang depensa. Todo bigay ang kanyang enerhiya sa dulo ng floor. Mabilis sa mga passing lane para makakuha ng sunod-sunod na steal. Dahilan para manguna siya sa steals per game nitong nakaraang playoffs. Sa mabilisang sistema, sigurado akong magpapakitang gilas siya sa salo ng mga pasa para sa 3 sa wing o kaya sa transition kung saan pinakamabangis ang laro niya. At syempre, ang huling pyesa na sa tingin ko ay magiging critical na yung taon ay si Ryan Rollins, ang manlalarong laging nagpapakitang gilas sa tuwing nabibigyan ng pagkakataon. Noong mga pagkakataong hindi nakalaro si Damian Lillard, si Ryan Rollins ang sumasalo at nag-start bilang point guard ng koponan. At kahit hindi na mangyayari yon dahil kay KPJ na ang papalit, napatunayan niya ang kaya niyang magbigay ng malaking epekto sa limitadong minuto. Nakuha pa nga niya ang unang fully guaranteed contract pagkatapos magsimula bilang two-way contract player. Isang nakaka-inspire na kwento talaga. Pero hindi lang basta binigay sa kanya ito dahil nung kasama niya si Giannis sa laro. Naging maganda ang resulta at nakakuha ang Milwaukee ng plus 6.8 net rating. Kasama ang napakatatag na 127.6 offensive rating na nagpapakita kung gaano siya kaepektibo kapag nakakuha ng buwelo at kung paano umunlad ang kanyang 3. Pero sa depensa, hindi naging maganda ang numero dala ng 120.4 defensive rating. Ang magadalang taglay naman niya ang tamang pangangatawan para dumepensa sa court. Isa siyang 6'3" guard na may halos 7 talampakang wingspan kaya napakalaki ng potensyal niya sa perimeter defense. Para kay Rollins, usaping mental na lang ito particular sa pag-unawa sa defensive scheme ng buong koponan. Pero kung may ayos ni Rollins ang kanyang laro, siguradong magiging isa pa siyang malaking alas para sa pag-angat ng Milwaukee. Pero ngayon dako naman tayo sa Chapter 6, ang frontcourt ng hinaharap. Sa totoo lang, nakaka-excite ang frontcourt na ito para sa Milwaukee ngayong season. Sina Giannis at Miles Turner ang dalawang manlalaro. Naswak na swak ang laro kapag magkasama sa court. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang potensyal ng pick and roll o pick and pop combination ng dalawang ito ang magiging pinakamalupit na offensive weapon ng Milwaukee ngayong season. At kung mag-click agad ng kanilang chemistry, lalo na sa mas mabilis na pace na gusto nilang laruin, sigurado akong magiging napakadali para sa koponang ito ang pumuntos. Pero ang mas matindi rito, ang opensang yan ay hindi isasakripisyo ang kanilang depensa. Kapag narinig mo ang Giannis at Miles Turner frontcourt, depensa talaga ang unang may isip mo. At ang tambalang ito ay madaling gagawing matatag na two-way team ang Milwaukee. Pinalitan kasi nila ang 37 years old na si Brook Lopez ng isang 29 taong gulang na Miles Turner sa kanyang peak.
At kahit na nakatali pa sila sa malaking kontrata ni Damian Lillard sa susunod na 5 taon, tingin ko tama pa rin ang desisyong ito para sa prangkisa dahil wala naman silang mas magandang opsyon. Ngayong season makikita na natin ang bunga ng mabigat na desisyong iyon. Hawak na ngayon ng Bucks ang mga piyesang saptong isasabay kay Giannis. Mayroon silang mga elite shooters sa buong roster. Mas batang lineup, matinding rim protection at pambirang bilis sa court. At pati ang mga hindi ko nabanggit tulad ni Cole Anthony at si Jericho Sims ay siguradong may malaking papel na gagampanan para sa koponan na yung taon. Ito ang tipo ng koponan na lalabanan ka ng sabayan sa depensa at opensa. Yakap na ng Milwaukee ang pagbabago at lahat ng ito ay iikot sa itinuturing na posibleng maging pinakamalupit na frontcourt sa buong NBA ngayong season. May 4 silang mahuhusay na big men kina Giannis, Miles Turner, Bobby Portis at Jericho Sims. Ang plano ay nakatutok kay Giannis at asahan ang napakabilis na takbuhan sa court. Mas malalim na ang kanilang rotation at mas moderno na ang sistema kumpara sa mga nakaraang taon. Kapag gumana ang bagong sistemang ito, naniniwala akong mas mataas ang mararating ng Milwaukee kaysa sa inaasahan ng marami. Kayang-kaya nilang makuha ang pangatlong pwesto sa Eastern Conference. Basta't walang injury at makuha ang kanilang ritmo kapag nasa playoffs ka na at may Giannis ka sa koponan. Malaki talaga ang tsansa ninyong magkampiyon dito. Pero bago ang lahat ng yan, kailangan muna nating daanan ang mahabang NBA regular season. At narito ang 6 na mahahalagang kwento at ang gulo na. Dapat mong malaman bago opisyal na magsimula ang 2026 NBA season.